Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon, kaalaman tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makikilala natin na isang batang negosyante, entrepreneur, na sa likod ng isang makabagong photo studio na nagsimula nagsimula silang magkakapatid. At they started in Marikina at ngayon ay kinikilala na sa malalaking brand events at celebrations. Isang negosyong isinilang mula sa simpleng pangarap at ngayon ay nagbibigay ng aliw at alaala sa libo-libo nilang mga customer. Walang iba kundi ang co-founder ng Click, si Miss Camila Dulay. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Camila. Hi, Yusek Gani. Good morning po. Thank you so much for inviting me po dito sa show nyo. Oo. At marami tayong taga-subaybay dito sa Kabuhayan at Negosyo. Pero bago natin pag-usapan ang inyong entrepreneurial journey, Miss Camila, baka pwede mo namang ikwento sa amin tungkol sa iyong kabataan at ikaw ba ay saan ka lumaki, saan ka nag-aral, Miss Camila? Camila, yes po. I grew up po sa Marikina. We were raised, kaming magkakapatid, with our very loving and hardworking parents. So yung dad ko po, he's an OFW, and then yung mom ko po, she's working naman sa office. Mostly nung kabataan pa, actually till now, night shift po yung lagi niyang work. And then, so, lagi po kami naiiwan sa grandparents namin. Lahat po kami sa Marikina din po nag-aral, sa OLOPS, and sa college naman po namin, lahat din po kami sa UST po nagtapos. Okay. So, ikaw ba ay nakatapos din ng business course? Not entirely po related to business, but I majored sa communication arts Okay. sa UST, yes. Oo. At siyempre, itong negosyo mo is about photography. Yeah. Ikaw ba ay mahilig talaga sa photography at o kaya ay sa sining? Ano ba ang hilig mo talaga, Miss Camila? Ako po, not entirely into photography po talaga. So, itong business po talaga namin na to, at first it came as a surprise for me kasi hindi naman po talaga ako ganun kahasa as other people would expect sa photography. So, hindi po talaga ako yung nagkukuha ng pictures. Yes, taking photos, sure. Taking selfies, yan yung mga medyo mas sanay ako. But really doing photography as a passion, hindi po yan yung kinahiligan ko. But I would like to say na kami pong tatlong magkakapatid, we're very into arts, creativity, yan po yung expressing ourselves through our own parang line of art. Yan po yung kinahiligan namin. So the older one, so middle child po ako. So my older sister, nung bata siya, she's into writing, and now she's into hosting naman and doing voiceover. So yun yung line of creativity niya. And me naman po, I'm into baking and cooking. And the youngest one, she's a graphic designer. So more into media and arts talaga siya. Alam mo, pambihira, Miss Camila, ang magkakapatid na nagpartner sa business na naging successful. Kayo ba, ano ba ang ginagawa ninyong magkakapatid bago simulan ninyo itong negosyo na Click? So kami po actually nung nasa UST pa po kami ng older sister ko. Same po kami ng course. So before she was studying as a accountancy major, and then nag-shift siya into communication arts because nung college po talagang medyo napunta siya sa side ng org na nag-events, doing hosting, ganyan. So nung na-enjoy po niya yung hosting, parang na-shift yung calling niya. So she decided to join me dun sa major ko, which is Com Arts. And then during that po, na-expose kami into doing marketing and branding
and advertising. So I guess dun din nagsimula yung confidence namin into handling brands and businesses. And then yung youngest one naman po, she's a graphic designer po. So yung major po niya dun sa UST is advertising arts. So after graduation, parang very related po yung courses namin with each other. So yun. Okay, at siyempre napakaganda ang simula ninyo at sino ba ang naging inspiration na talaga na pasukin itong ganitong negosyo, itong Click? Honestly, growing up po, wala naman po kaming exposure sa business talaga. So a lot of our family are working po, are working class. And ang na-expose lang po talaga kami is into yung mga hardworking na tao talaga from my parents na yung dad ko, he's an OFW, so he sacrificed his family time. He's away a lot para mapunan po yung needs namin. And my mom, she's working sa call center before nung bata pa kami, and she chose na talaga na sa night shift yung makuha niyang position. Siyempre, yung night differential, medyo mas mas mataas yung Yes, sweldo. Tatlo kasi kami, very close in age po yung kaming tatlo. So, at a time, parang sabay-sabay po kami grade school and high school sa private school, and then yung college po, UST kaming tatlo. So, I can just imagine yung financial struggle nila habang pinapaaral kaming tatlo. So, yung ganong sacrifice po, dun talaga kami parang na-expose yung ganong work ethic ba na hardworking yung mga nakikita naming tao around us. So, nung nag-start po yung business namin, hindi po talaga, wala kaming generational wealth that we banked on nung as a capital when we first started. So I guess that's one of the struggles when we started our business. Itong business nyo, siyempre, nag-start kayo na siblings, no? Kayo ba ay may mga papel na ginagampanan kayo, bawat isa? Paano ang naging division of work ninyo sa pagtuklas ng iyong passion at dito sa idea ng pagninegosyo? Yes, dito po sa Click, nung finorm po namin siya, meron talaga kaming kanya-kanya naming forte, kumbaga. So, yung oldest one, she's more into structure kasi. So, magaling siya sa finances, into parang structuring our operations, ganyan. And I'm the one handling the day-to-day business po sa studio namin, and also meeting the clients pag may events po kami. And then the youngest one, since siya yung medyo artsy sa aming tatlo, so siya yung gumagawa ng mga posters namin, siya yung mga nag-edit ng social media posts namin. So, yan, may kanya-kanya po talaga kaming part dito. So, when you're paano handling. talaga nabuo yung idea na, sige, start na natin ito. So, sino talaga yung Catalyst. naging leader o catalyst ng, sino sa inyo magkakapatid na nag-champion talaga na, ano na natin to, i-start na natin tong negosyo? Actually, even before pandemic po, as a family, we really decided na magkaroon kami ng business for ourselves. Kasi syempre, ayaw naman natin na tumanda na lang tayo ng nag-work sa 9 to 5. So, naghahanap po talaga kami ng swak na negosyo para sa pamilya namin. So, madami po kaming naisip and na-research. May bigasan, merong charcoal. So, in-explore nyo rin kung ano talaga yung talaga yung itatayo fit. nyo na negosyo. Maraming research po yung ginawa namin before we decided to finally push through. Because I mentioned, wala naman po kaming malaking capital of our own para basta-basta na lang mag-start ng kung ano-anong business. So, siyempre, iniisip nyo, ito yung kaya natin na umpisahan na negosyo. So, nag-research po talaga kami. And then, when pandemic happened, nasakto naman po nun. So, parang March nag-close down yung mundo. No? So, February, nasakto naman, nag-resign ako from my previous job in the events field. So, akala ko... So, talagang nag-start ka rin muna bago magnegosyo sa corporate world? Yes.
yes, sa corporate world po, nasa events po ako. So I've been doing a lot of corporate and brand events during Mondays to Fridays. And then Saturday, Sunday, sa side gig po ako as events coordinator, on-the-day coordinator para sa mga birthday parties, ganyan. So 24/7 po talaga before nag-e-events ako because I love what I do. Oo. So bakit ninyo pinili ang self-shoot concept sa halip na traditional na photography studio concept? So nung pandemic po, nung nagsa-start na mag-open up ulit yung world sa labas, pwede na parang nag-i-ease na yung restrictions, pwede nang lumabas yung mga tao. Nagkaroon ng trend online, on social media, na itong self-shoot concept na to. And it was really fun and nice kasi 'di ba nung pandemic, parang yung mga tao nasanay sila ng DIY, doing everything by themselves. So yung self-shoot na concept, parang sobrang nakaka-entice siya sa mga tao. Even habang nagsiscroll ako sa social media, parang nakakaaliw yung ganong format ng photography. So, bagong-bago siya. So, nung una nakikita lang namin siya sa social media, I think sa Singapore or Korea siya nag-originate, Thailand, ganyan. And then, when it happened na nadala siya yung concept na yun dito sa Pilipinas, yung sister ko, she was able to try it out. And then, parang na-realize niya, okay, madali lang tong concept na to gawin. So, may camera lang sa harap mo, may clicker ka lang, and then post ka lang ng sarili mo. Walang ibang tao sa space, kundi ikaw lang. And then, when she got back home, parang sinabi niya sa aming tatlo, I think, alam ko na kung ano yung kaya nating gawing business. Because nung sa nagsuschool pa po kami, meron kaming camera na ginagamit for our photography class. And then, so, yun yung I think isa sa pinaka-kailangan mo when starting this self-shoot studio, camera talaga. Camera. So parang na-check na namin yung isa sa pinaka-importanteng item dun sa business na yun. So sabi namin, okay, sige, i-explore natin ano yung kailangan, ano yung mga dapat gawin. And I think parang nag-align lang lahat ng mga bagay-bagay. Sobrang bilis nga po we decided to do this business December 2021. And then by January, we were looking for a place para ma-start yung studio namin sa Marikina area. Kasi we grew up in Marikina. So we wanted na yung una naming official business together would be in Marikina. So nung nakahanap na kami ng lugar, tuloy-tuloy na po yun. Actually, very DIY nga po yung studio namin. So kayo lang ang empleyado ng negosyo nyo. Oo, kami yung nagpintura ng walls. Yung dad ko, he's very hands-on. I'm very grateful na yung dad ko sobrang tutok and very supportive. And also my mom, very supportive sila dun sa napili naming business. So, yung dad ko, siya yung nagkakabit ng mga ilaw, ng kortina, ng lahat ng kailangan namin yung mga monitors. Sobrang talaga, DIY siya. So, I'm very happy kapag sinasabi ng mga clients namin na dumadating sa studio na, ang ganda ng studio nyo, sobrang cozy. Sa isip-isip ko, thank you so much. DIY lang namin yung family. Oo. So, yeah. Alam mo, Camila, sa pagninegosyo, sa pag-start ng entrepreneurial journey ay napaka-challenging yung capital, di ba? Lalo na puhunan. So, kayo ba, saan kayo kumuha ng puhunan o panimula na capital dito sa negosyo nyo? Kayo ba ay binigyan ng mga parents nyo? Or dahil kayo ay nasa corporate world, may mga sweldo na kayo ba ay nag-ambag-ambag? Gusto natin yan ipaliwanag sa kasi masyado kayo mga bata. So paano kayo nakalikom ng pang-startup nyo na puhunan? So, kami pong tatlo, we came from a very humble background. So, middle-class family. Wala po kaming generational wealth. Wala kaming deep pockets para i-fund tong business na to. So, we heavily relied sa savings namin. As in, kaming tatlo po talaga. Yung savings naming tatlo, yun yung pinangsimula namin dito sa business na to. And of course, help from our parents. Yun yung
pinul talaga namin yung money namin together para masimulan yung... So tinulungan din kayo ng mga parents niyo? Yes, of course. Super thankful ako sa support na binigay nila sa amin. But mostly talaga sa pockets naming tatlo. Kayo lang tatlo. Yes, yes. So kayo naman, by the time na nag-start kayo, lahat kayo ay may mga sweldo na rin. Yes, actually kaming tatlo, we're all working na nung nagsimula yung business. So, kahit medyo konting savings na may naitabi naman kami to start this, sobrang parang out of the blue siya. Hindi namin siya plinano na, okay, etong year na to talaga mag-start na tayo. Parang wala po kaming Wala kayong mga timeline na... Wala kaming timeline na ganun. When the opportunity presented itself na parang, sige, let's go. Kahit na wala pa kaming funds, wala pa kaming idea how to do it, parang malalakas we learned talaga ang along loob the nyo. way. It was a gamble po, pero I'd say risky talaga siya, pero we made it happen. So, papaano nyo inumpisahan to? Kayo ba ay lahat ay nag-full-time dito? Iniwanan nyo yung mga job nyo at that time? Oo. No po, actually, lahat kami nagtatrabaho pa rin. And then, on the side, we do this business. Recently lang po ako actually nag-resign sa corporate na job ko to focus on Click na talaga. But before, when we started 2 years Pinagsabay mo ago, rin? Pinagsabay po namin yung jobs namin and Tsaka yung doing business the nyo. business. Yes. It's hard, pero I'd say very fulfilling naman na once na nakikita na namin na parang tuloy-tuloy na yung business, hindi na siya, syempre at first, lahat naman ng business medyo shaky sa umpisa. And then, nung nakita na namin na slowly, it's growing, madami na kaming customers na clients na bumabalik-balik sa studio. So, and then, nakapag-events, nag-expand na kami sa events. So, dun na po parang ako nagkaroon ng confidence na, okay, it's time na someone has to focus talaga sa business kasi medyo magpa-plateau na siya kung parang ginawa naming sideline yung business namin eh. So, yeah. Isa rin na challenging, Miss Camila, ay syempre yung target client ninyo ay yung costing, di ba? So, paano nyo na position ang Click bilang affordable siya pero premium na studio yung dating sa merkado? Yes. So, nung nagsimula po yung ganitong self-shoot experience dito sa Pilipinas, and nung na-try ng sister ko way back 2021, medyo steep yung price niya since bago pa nga siya. So, very high po yung price point niya. So, when we finally decided na gagawin namin tong concept na to for ourselves, we wanted to make it na affordable para sa lahat ng tao, sa normal na family, small family, couples, barkada, students, yan. Kasi alam namin na, syempre, lahat gustong ma-experience tong bagong thing na to, bagong trend na to. So, we positioned ourselves talaga to be affordable. For 300 pesos, you'd be able to take high-quality photos na with us, get printouts, get your digital copy. But we see to it na yung quality ng photos is really good talaga. So, we invested in good camera setup, good lighting, and yung magandang backdrop for our guests, yung hindi talaga tinipid. That's why naaliw din talaga yung mga customers namin, yung mga clients namin when they come to the studio. Ay, ang dami palang printouts. They weren't expecting that much printout to be given sa kanila. And then pag nakita nila yung photos, nagagandahan sila kasi ang linaw, ang crisp nung pictures na dumadating sa kanila. Mamaya ay kukwento mo yung naisip nyo ng mga boats naman, no? Tulad ng mga putupad at sky shot. Pero mag-break muna tayo, Camila, at magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Mga ka-intrep, mga ka-negosyo, nandito pa rin kami ni Miss Camila sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Camila, gusto kong ikwento mo naman kung paano nyo naisip ang mga boats. Ito, sikat na sikat, tulad ng mga putupad at sky shot, no? Yes. So, paano ba ito?
Yes, so at first po actually, we didn't really decide na mag-event kami at magbigay ng photo booth, do the photo booth services. Originally po talaga, ang concept lang namin is self-shoot or self-shoot studio sa Marikina. And then 6 months into doing the studio, isa po sa mga clients namin, sobrang naaliw po dun sa service na binigay namin sa kanila. And sakto naman po na they're doing this pet fair sa may Katipunan sa UP Town Center, if you're familiar. Yes. So magkakaroon sila ng event very very soon nung time na yon. So sabi nila, kaya nyo bang gawin tong setup na to dun sa mall? So kahit wala pa kaming idea kung paano magiging mobile yung setup namin, nag-yes na agad ako kasi I'm an events person. So yung Medyo background sanay ko ka rin. into events, yung background ko nasa events talaga. So nung nagkaroon ng opportunity na i-marry ko yung dalawang interest ko, doing events and my business of course, I really grabbed that opportunity na kahit wala pa talaga akong idea paano magagawa tong concept na to. So at first very DIY yung setup namin, may yung camera namin and then yung screen namin, dinala namin lahat. And the event was outdoors, so it's extra challenging kasi yung setup namin is pang indoors pa lang at that moment. So but our clients naman were very happy with our service, how the setup turned out. So after that, even though sobrang laki ng learning curve, we decided na, okay, I think kaya nating mag-events pa as an added service sa Click. So aside from doing photo booth, we also do events now po. Napaka-importante sa negosyo, Miss Camila, yung branding. Pero para sa iyo, gaano kahalaga sa inyo ang magandang branding at estetikang itsura, di ba? Ng mga photo booth. Photo booth, namin. Yes. Actually, yung mga photo booth na in-offer po namin sa clients namin, it's really highly customizable. So that's one of the important things for us nung nag-start kaming mag-invest sa mga photo booth machines namin. We really made sure na magiging customizable siya for all of our clients. So they can build around our booth, pwede nilang i-wrap yung mga booth namin for their specific branding, for their specific theme sa events nila para ano po talaga nila yung gusto nilang gawin, magawa nila yung gusto nilang gawin for their event. Kanina sabi mo, Miss Camila, hindi mo naman talaga inaasahan na lalaki itong negosyo nyo. So, kailan mo talaga naramdaman na ito na, lumalago na pala itong negosyo namin magkakapatid? Actually, this year ko lang po na pag-isip-isip or na parang na finally nag-sink in sa akin na okay, parang we're taking bigger clients na. Kasi nung nagsimula po kami, pa lang sa studio, syempre yung our usual clientele, mga students, small families, ganyan. And then nung nag-start... Parang common tao pa yung mga client nyo before. Yes. And now we are working with a lot of local and international clients na UCC, Mitsukoshi, BGC, Vivo, Pocky, Butterboy, yung mga big brands talaga. And the biggest client that we have, we are very proud to be part of is yung BTS boy band, K-pop boy band BTS. Yun na nga ang gusto kong itanong din sa iyo, Miss Camila. Paano ba kayo napasama dito sa malalaking events tulad nitong BTS pop-up, no? Yes. At balita ko, pati doon sa birthday tribute kay Katy Perry ay kayo rin ang naging client niyo rin sila, Miss Camila. So because we've been doing events na po for different brands, parang ang nakaka-work with na po namin or different marketing people sa mga kanya-kanyang brand nila and also advertising and events agencies. So dun po sa BTS, their partners po dito sa Pilipinas were looking for Korean photo booth para ma-offer dun sa pop-up store nila. So meron po sila, nagkaroon ng 2 runs actually
actually itong BTS, Space of BTS na pop-up store. So nung November to December, that was the first run. So they were really looking for another experience parang to offer their clients sa mga armies aside from the merch that they offer dun sa store nila. And we're very happy na kami yung naging partner dito sa store na to for them. And they were very happy with our service. So, nung next run ng Space of BTS, we were able to also participate in that. And then yung kay Katy Perry naman din po, yung sa UMG, we were able to get in contact with them po through one of their events people. Ano ba talaga ang sikreto nyo sa patuloy nyong pag-iisip ng mga bago at kakaibang konsepto ngayon sa business? Kailangan may mga innovation ka, may mga bagong konsepto ka para talagang nakakasabay ka sa merkado. So ano ba ang sikreto nyo rito, Miss Camila? Honestly, it's very challenging, Yusek, kasi syempre ngayon sobrang bilis na ng trend, especially with social media. Parang kailangan laging bago, nag-iisip ka ng bagong innovation, bagong trend, nakikisabay ka talaga sa kung ano yung uso. So we're very into social media, always checking what's new, what's on the trend, and we keep our setups into top of the line talaga na kung ano yung maganda para sa service namin. We innovate din. So kung ano yung bago ngayon and if tingin namin na mas magiging beneficial to for our clients, we apply those changes. So hindi po kami confined into ito lang yung natin ito yung nakasanayan natin, ito yung common nabigay practice common practice. Ito lang. So I think yung mindset po naming tatlo is very being into very creative and innovative din po yung gusto naming parang branding ng Click. At saka importante rin siyempre yung mga feedback na natatanggap nyo sa mga customer ninyo. At paano ba nyo nasisiguro na ligtas at masaya ang mga nagiging client ninyo, Miss Camila? At bago mo sagutin yan ay magbo-break muna tayo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Miss Camila sa Kabuhayan at Negosyo. Miss Camila, kanina ay sinabi ko paano nyo ina-address yung mga feedback from your customer at paano nyo ba binabalanse rin ang paglago ng inyong negosyo at lalong-lalo na doon sa mga natatanggap nyo na mga feedback sa mga client ninyo. So, for us, feedback is very important talaga, no? Lalo na dun sa day-to-day business namin sa studio namin. We're very open with receiving feedback from our clients. In fact, during their studio sessions, habang naghihintay sila sa photo printouts nila, we really encourage them to answer the form, leave a review on our Facebook and Google pages para malaman po namin ano pa yung mga kailangan namin i-improve if there are any sa studio namin. And of course, dun sa events namin, we also like getting feedback sa mga sa clients namin on the day after the service. So tinatanong namin sila if they had fun, if they enjoyed the service that they got from us, and we're very thankful na all of them naman po are happy with what they got during their service, especially kapag wedding. Syempre once in a lifetime event yan. So we really see to it na yung setup namin very premium. We are very parang open and assisting all their guests. So yan, very important po. Oo, at nag-start kayo during the pandemic. Napaka-challenging yung mga na-experience ng mga entrepreneur during the pandemic. Kayo ba, ano ang sa tingin mo, Miss Camila, ang pinakamatinding pagsubok na naranasan nyo dito sa negosyo nyong magkakapatid?
Honestly, it was starting the business talaga. So, like I mentioned earlier sa'yo, Yusek, wala kaming masyadong malaking capital that we could use for starting the business. But aside from that is also keeping the environment safe. Syempre, nung nagsimula kami, COVID era pa noon. So, ang hirap na ma-maintain yung security ng bawat tao. So, we were really very strict nung nag-start kami. So we were taking bookings lang, walang walk-in sa studio namin. Yung restrictions, sinusunod talaga namin. Yung, di ba, at that time, parang meron lang sa isang space, ito lang yung number of people na allowed, parang 5 people lang inside one space. So, sinusunod Yung talaga social namin distancing. siya. Social distancing, yan. Super important yan na, nung nagsisimula kami. And cleaning up all our props and the whole studio space every after client noon. Yan yung talagang na-experience namin when we started. So, the safety of the people, yan talaga yung important for us. So, kahit na very taxing, very mabusisi, we're really doing it for our clients. Ano ba ang pinakamahalagang aral na natutunan mo dito sa negosyo nyo, Miss Camila? Probably being patient and pagkakaroon ng foresight. I don't want to say na I'm a patient person now, but I think yun yung lesson na until now parang nakikita ko na isa sa mga important traits na meron yung isang tao. Being patient and having the foresight. Parang every movement mo as a business owner, kailangan parang 2 steps ahead ka or parang naiisip mo na what's to come. So kailangan very calculated yung moves mo, especially with the finances also. Kasi syempre, hindi naman biro, lalo na sa economy natin ngayon, hindi biro yung pag-i-invest sa mga bagay-bagay. So, kaming tatlong magkakapatid, before we make a move, pinag-uusapan talaga naming tatlo if it's what's for the best sa click, sa business namin. So talagang nagdedesisyon kayo lahat sa Yes. negosyo nyo. So, Very important. of course, bilang bata ka pa at ngayon yung negosyo nyo ay talagang lumalago at kayo-kayo magkakapatid ang magpa-partner. Ano ba ang maibibigay mo rin na payo sa mga kabataan and other aspiring entrepreneur na gusto rin nilang magsimula ng negosyo, Miss Camila? My biggest advice siguro is be open to learning. So bank on your talent. So kung ikaw muna mag-reflect ka on your own, saan ka ba magaling? Ano yung talent mo? Hone it, invest on yourself, and then make it a leverage into doing what you really want to do in life. So, yan po yung ginawa naming tatlong magkakapatid. So, we really reflected saan po ba kami magaling, saan kami pwedeng mag-contribute dito sa business na to. And then, we made it our own. Ikaw ba may parting words ka sa mga taga-subaybay natin dito sa kabuhayan at negosyo? At saan ba nila makikita or yung mga suki natin dito na gusto nilang ma-engage si Click, paano nila kayo ma-engage sa Miss Camila? Yes, so kung nagpaplano po kayo ng events nyo very soon, whether it's a corporate event, product launch, business event, brand opening, branch opening, yan, or even birthday parties and weddings, pwede nyo pong i-contact si Click for your photo booth needs. We have our Facebook, we are Click Studios, Facebook, Instagram, TikTok, we're Click Studios. At check na maraming natutunan sa iyo, Miss Camila, ang mga suki natin Sana. dito sa kabuhayan at negosyo. Maraming salamat sa iyo, Miss Camila Dulay. Yes, thank you, Yusek Canny, for Oo. having me. Oo, lalong-lalo na dito sa pagbabahagi ninyo ng mga kwento at inspirasyon sa aming mga manonood. Tunay na kahanga-hanga ang inyong sipag, tiyaga at pagkamalikain na nagbunsod na sa pagtatayo ng isang negosyo na nagbibigay saya at magandang alaala sa libu-libong mga Pilipino na mga clientele ninyo. Sa mga
manonood po natin, naway naging inspired kayo dito sa naging kwentuhan namin ni Miss Camila upang kayo rin ay magsimula ng inyong sariling pangarap. Maging ito man ay pagninegosyo o sa pagpapalago ng inyong talento. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin suportahan ang mga lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga taga-subaybay natin na hindi nakapanood ng mga nakaraang episode, maaari nyo pong balikan ang lahat ng aking YouTube channel episodes, Gani Makatuman, at Facebook page po, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe, at of course, i-follow na rin natin para sa mga ibang updates at mga ibang episodes. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.